Simula nang dumating ako sa bahay ng tita, ay napakabihira kong makita na maganda ang mood niya tuwing darating si tito sa bahay. Mula sa halos ay isang buwan na wala ito at galing ng trabaho. Na para sa akin, lalo't ako naman hindi na rin inosente, high school na ako noon at sa itsura meron si tita at pangangatawan na hindi mo mapagkakamalang may asawa't anak na pala, ay hindi ganoon ang inaasahan kong mapansin o makita sa aking tita. Syempre naman, di ba? Kung ako ang galing sa malayo at matagal kaming hindi nagpangita ng maganda at sexy kong misis, abay, parang bagong kasal mga Lodi Bells. Magsalis muna kayo anak at pamangkin at magiging busy muna kami. Kaso hindi ganoon At sa aking pagtagal sa poder na tito at tita, naalaman kong bukod sa alak at tropang inuuna ni tito tuwing darating sa bahay, di umano'y si tito halos hindi na makaisa na aking ipinagtaka dahil hindi pa naman sila katandaan. Pero hindi ko na yun inintindi at sa halip ng hinayang ako, lagi pa namang mabango. At dahil sa gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero ang banyo. Itago mo na lang ako sa pangalang RJ, 28 years old at eto, tulad ng iba, working hard. Katulad ng iba sa iyong readers and listeners, ay gusto ko rin ang mag-share ng kwento. Hindi ko naman kasi inakala na pwede pala talagang mangyayari sa totoong buhay ang mga kwento na aking naririnig at nababasa sa mga social media. Para sa akin, na pinalaki ng maayos at may respeto, lalo na sa mga nakatatanda at syempre sa mga babae, ang dating gawa-gawa lamang ang buong istorya. Pero namulat ako sa katotohanan at nasabi kong totoo pala at pwede pala talaga. Na mula sa pag-alis ko sa aming probinsya at sa pagluwas ko ng Manila para mag-high school ay parang nakarating ako sa tunay na mundo. O malawak pala talaga ang mundo. Nasabi ko pa nga na ang nangyayari dito ay hindi nangyayari sa amin sa probinsya. Maaaring sasabihin ng iba sa inyo, ang OA mo naman, hello, iba na ang mundo ngayon, di na tulad dati. Pwede, pero iba pa rin talaga sa probinsya. At kung paano ko nasabi, narito ang aking buong kwento. Noong makatapos ako ng elementary, medyo naging questionable ang pag-aaral ko ng high school. Iyon ay dahil may kalayuan ng paaralan sa amin. Bagamat medyo naabot kami ng electricity, pero mas lamang pa rin ang blackout at napakahina ng signal ng cellphone. Meron akong tito na naninirahan sa Cavite. Hindi ko na sasabihin kung saan sa Cavite, basta sa Cavite. Itago na lang natin sa pangalang Tito George at ng kanyang misis na tawagin na lang natin sa pangalang Elena or Tita Elena. Mula nung ako'y isilang at makatapos ng elementary, ay nakikita ko lang si Tito George sa cellphone kapag ka-video call ni Mama. Doon ay nagpa-unlock si Tito na, ay di ni sa amin mo na pag-aralin. Walking distance lang ang high school. Hindi naman siya maboboring dahil kay Toto. Yung si Toto, pinsan ko yun. At siya ay nag-iisang anak ni na Tito George at Tita Elena. Noong malaman ko ang pinag-usapan ni Mama at Tito, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Dahil iyon ang unang beses na iiwan at mapapalayo ako sa aking magulang at kapatid. Noong araw na ihatid ako ni Mama para kitain si Tito at Tita Elena sa Kalamba pa iyon, ang una kong napansin ay ang Tita Elena. Maganda kasi siya at sexy. Na maging si Mama ay nasabi pang, aba Elena, hanggang ngayon ba naman ang sexy mo pa rin? Sama-sama kaming nananghalian, din na yun Dahil pare-pareho pa kaming magbabiyahe. Umalis na si Mama
At kami naman ni na Tito at Tita Elena, umalis na rin. Habang binabagtas namin ang daan, papunta kung saan matatagpuan ang tahanan ni na Tito, marami akong napansin. Isa na doon ang usok. Maraming sasakyan. Yung tipong baka sa sobrang dami, hindi mo kailangan na makipag-unahan. Buildings at kung ano-ano pang establishmento. Gabi na noong makarating kami sa lugar na nakakasakop kina Tito. At base sa aking naging biyahe, masasabi kong yung lugar ni na Tito George at Tita Elena, isa na sa pinakatahimik na lugar. Dahil noong bumaba kami ng jeep, naglakad kami paibaba at lupa pa rin ang aming niyayapakan bago kami nakarating sa cute na bahay ni na Tito. Ang akala ko naman bongga. Ayaw ko nalang magsalita pero mukhang sa bagyuhan di maaasahan. Doon ko na nakita at nakilala si Toto na itago na lang natin sa pangalang Tony na may edad sa akin ng 5 taon. Napag-usapan ni na Mama at Tito ang pag-aaral ko sa lugar nila pero parang hindi naman nila napaghandaan ang pagdating ko dahil kahit division na kortina wala ang kwarto nila. Ibig kong sabihin, yung bahay nila, yung kwarto, isang square lang. At yung si Tony, nandoon lang din, nakahiwalay lang ang papaga. Para mas malinaw, pagpasok mo ng main door, na kailangan mong mag-ingat at baka masabit ka sa yero, sala at dining magkasama. Merong 2 kortina, yung isa ay para sa kusina at banyo na pinaghihiwalay ng kortina. At yung isa pang sinasabi kong kortina, yung mismong kwarto. Lalahok na yon. Sa pagod ko, hindi ko pa naisip ang magiging sitwasyon at kung paano ako mag-a-adjust. At kinabukasan, ayun na. Habang sama-sama kaming nagkakape sa lamesang ewan ko ba kung board ba ng chess at dama, na pwede rin namang patungan ng kahit na ano, yung ilalim may kung ano-ano pang laman. Habang nagkakape ako, sa isip ko, putik paano yun? Dahil kortina lamang ang harang kapag tumae ka ng medyo kakaiba. Amoy sa buong kabahayan. Sa itsura pa naman ni Tita, maarte. Baka makarinig ako ng ang baho naman. Sa isip ko noon, hindi ako makakafocus kapag ako'y nasa trono at si Tita, alam kong nagluluto sa kabila lang ng kortina. Din yung kwarto, kailangan lalabas muna ang lahat kapag may magbibihis. At ang isa pang medyo nakakatawa na aking naisip, paano maglalabing-labing doon sina Tito at Tita kung kami magkakasama? Although, iba naman ang higaan namin pero kahit na. Kung ako, nako, hindi ako makakapokus noon. Noon ding araw na iyon, bumuli ng kahoy at plywood si Tito. At yun ang ginawang division para kami ni Tony ma-separate sa kanila. Doon nasabi ko pa ng pabulong kay Tony, kako, insan, magkakaroon ka na ng kapatid. Bakit? Pabulong na sagot niya. Sagot ko, ayan meron na silang privacy. Ngumiti lang si Tony at sinabing, kung magkakaroon ako ng kapatid, di sana matagal na. Matagal ko nang ginagawa ang magbigay ng privacy. Nag-enroll ako ng high school at si Tony ang aking kasama at siya rin mismo ang naggala sa akin. Totoong walking distance sa masipag maglakad dahil medyo may kalayuan din. At mismong si Tony, naglalakad lamang raw siya kapag pauwi na. Yung tipong hindi na kailangang pagpawisan o magmadali. Ang madalas magkakasama sa bahay, ako, si Tony at si Tita Elena. Dahil si Tito George ay lingguhan ang uwi kung minsan nga inaabot ng 2 weeks dahil sa kanyang trabaho. Simula nung mag-stay ako sa poder ni Tita Elena, madalang ko siyang makita na maayos ang mood tuwing darating si Tito. Yun ay dahil kapag nauwi si Tito ay binibisita rin siya ng kanyang mga kakilala na nauuwi sa lasingan. Hindi sa pagyayabang, gaya nga ng nasabi ko na si Tita Elena.
Yung klase ng misis na hindi ka tatamarin uwian. Bukod sa maamo niyang pagmumuka, ay literal na Coca-Cola ang figura. Tapos lagi pang mabango. Na para bang dalaga kong mamorma. Naewan ko ba kay Tito George kung bakit ganoon ang kanyang trato. Nalaman ko rin kasi na mahina sa tupada si Tito. Siguro dahil sa katakawan niya sa alak at sigarilyo. Pero ang maganda noon, kapisan nila ako sa bahay. Ang kabuuan ng bahay ni Tita Elena, yero at plywood. Bukod sa kortina lamang ang naghihiwalay sa kusina at banyo, yerong pinagtagpi-tagpi ang bumubuo doon. Na para bang ang bahay ni Tita Elena ay biradang alak at tsupoy na pag medyo malakas-lakas ang bagyo, tigmaok ang sangkahukluban. Doon ko lang din nuggets ang sinabi ni Tony na matagal na siyang nagbibigay ng privacy. Pag nauwi pala si Tito, naalis pala siya sa kanila at doon nakikitulog sa kanyang mga pinsan sa side ni Tita Elena. Yun nga lang, mukhang mabarkada si Tito at marahil isa ang pag-alis ni Tony sa kanila kung bakit walang division ang kanilang kwarto. Abi sa akin, kung ganoon kaganda at kasexy ang asawa ko, di pwedeng walang division. Pero simula nung maging kabesan nila ako, dahil plywood lang naman ang pagitan at wala namang kesame, dahil naiiwan ako, wala naman akong naririnig na kahit ano. Hindi kasi ako makatulog, ewan ko ba. Pakiramdam ko ba meron akong inaabangan na para bang may gusto akong marinig. Pero wala . At ang napansin ko pa, madalas bad trip lang si Tita Elena tuwing darating si Tito. Ewan ko ba't ganon . Hindi ko yun gets noong una. Pero syempre habang tumatagal ako doon at madalas magkakwentuhan kami ni Tita, nalaman kong ayaw niya ng ginagawa ni Tito kapag siya ay uuwi. Na para bang nagseselos si Tita sa mga barkada. Sa bagay nga naman, di ba? Ang tagal mong wala tapos iba ang uunahin mong pakisamahan. Abay kahit siguro ako mababad trip. What if pinaghandaan mo pa? Ano, pinaasa?